What's up mga ka-okay at mga kaibigan nating coaches, physical educator, PE instructor, mga players at lahat ng gustong gumanda, kumisig at lumakas ang pangangatawan. Ito, pakinggan nyo itong isi-share ko sa inyo. At dapat yung malaman to ha, isa-isahin natin. Ano ba yun? Ito yung warm up, ito yung cool down, plyometrics, calisthenics, static stretching, dynamic stretching. At ngayon, ito ang uunahin natin, yung dynamic stretching. Dahil ito po ay ni-request ng ating kaibigan na nagmula sa Kalinga Province. Shout out, Nole Perez, coach ng Kalinga. Ito na yung dynamic stretching. Ano ba yung mga dapat nating maintindihan about dynamic stretching? Siyempre, unang-una yung meaning. Ang sabi, dynamic stretching are active movements where joints and muscle go through a full range of motion. It can be functional and mimic movement of a particular sports. Ayan po ang ibig sabihin ng dynamic stretching at kailangan nating maintindihan kasi pag hindi natin ito naintindihan, kung lalaban ka, warm up pa lang, talo ka na. Kasi ngayon, may mga nakikita pa rin ako na yung mga old practices na hindi na masyadong epektibo, yung pa rin ang ginagawa. Kaya tuloy-tuloy, huwag kayong bibitaw patuloy tayong manood at makinig ng ating topic about dynamic stretching. Kung pag-aaralan natin at iisipin mabuti, di ba? From the word active movements at yung isa pa yung full range of motion. Ibig sabihin, ito ay mga stretching na gumagalaw. Kaya ito yung mga stretching na ginagawa natin na gumagalaw. Kung yung static stretching, yung naka-stay lang, naka-hold lang ng 10 seconds, kagaya nito. Ayan, di ba? Yung dynamic stretching, ito yung mga stretching na gumagalaw. Kagaya, ayan, di ba? O na-stretch yung shoulder ko, pero gumagalaw ako. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng dynamic stretching, mga gumagalaw na stretching. Yun. At sinabi rin doon, di ba? Sabi, it can be functional and mimic movement of a particular sports. Ayun, ay di ibig sabihin, pwede nating gayahin yung mga nangyayaring galaw sa isang particular na sports. Halimbawa ko yung baseball. Di ba? Sa pukol, ayan. Di ba? Ayan, ganyan ang pukol. O, di pwede natin mag-stretching na gano'n. May stretching na gano'n. Ayan. Ayan, di ba? O, sa swimming. O, ayun. O, ayun, gano'n. O, pwede tayo mag-stretching. Stretching na rin yan. Ayun, di ba? Stretching na din yan. Ayan, okay. O, sa volleyball, di ba? May spike. Whoops. Ayan. O, nai-stretch. O, ayan, nararamdaman ko yung stretch. Ayun. So, ibig sabihin, itong dynamic stretching, pwede kang mag-create, pwede kang gumawa ng sarili mong stretching. Basta safe lang at hindi mag-overstretch. Ayun, pwede kang gumawa ng kung ano yung mga nangyayaring galawan sa particular na sports kung saan ka nagko-coach, pwede kang gumawa ng mga dynamic stretching. Ayun, di ba? Okay, naintindihan na natin at alam nyo ba na ang dynamic stretching, ito yung nag-activate sa ating mga muscles. Kaya ito'y napaka-importante kapag tayo ay lalaban o magsisimula pa lang ng warm-up. Ang kailangan natin, i-activate ang ating mga muscles. Diba? Yung ngayon, yung static stretching, the best yun sa cooling down kasi yung static stretching, nagpaparelax. So, after ng workout, diba, tense ang mga muscles natin, i-relax natin. Yun yung tinatawag na cooling down. Kaya ayun, doon effective yung static stretching. O ngayon alam nyo na ang dynamic stretching ay mas mabisa from the start. Ito ay pwede natin gawing warm up, di ba? Sa pasimula ng ating kung tayo maglalaro o kaya kung tayo mag-workout. Ayun, di ba? At ngayon, ang susunod natin, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga halimbawa ng dynamic stretching. Pero papakita ko lang yun pero sinasabi ko, hindi nyo yung kailangang gawin lahat. Bibigay ko lang yung mga examples. And kayo rin pwede kayong mag-create. Ayun. Inuulit ko,
kahit ibigay ko yung lahat ng uri ng mga dynamic stretching, hindi niyo yung kailangan gawin lahat. Kailangan ito lang ay akma sa particular na sports na gagawin mo. Ayun, di ba? At ang pinaka na the best, kahit mga 8 to 10 minutes dynamic stretching, that is enough, di ba, to activate our muscles. Kaya panoorin nyo yung mga sample ng dynamic stretching. Go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, nakita natin yung mga halimbawa ng dynamic stretching at sana'y nag-enjoy kayo at meron kayo natutunan. At yun lang, may paalala ko sa inyo ha, huwag overstretch ha, kailangan alam natin yung ating limit, di ba? Kasi baka ito'y mag-result sa injury. Ayun, at saka yung tagal, huwag sobrang dami. Kailangan yung tama lang, yung akma lang sa iyong particular na sports. At saka gaano katagal? 10 minutes? Maximum na yon to activate your muscles. Tandaan nyo, hindi nyo pwedeng ubusin yung lakas. Di ba? Sa pag-i-stretching, merong lalabang kayo, mag-workout pa kayo. Kaya 10 minutes, sakto na yan, okay na yan. I-activate lang yung mga muscles para mas condition kang gumalaw. Di ba? Ayun. At tandaan nyo huwag nyo akong kakalimutan, si Coach Manny. Paki-share itong sinare ko sa inyo at huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay, go na tayo. Go. Kailangan makita ko yan sa mga training nyo. At maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all.